lipas ng panahon, unting-unting nawawala ang mga kwento ng ating nakaraan. Mga alaala na medyang naging bahagi ng ating pagkakakilanlan, unting-unting nalilimutan. Ngunit sa lugar na tulad ng Taal, Batangas, nananatiling buhay ang kasaysayan, hindi lamang sa mga gusali, kundi sa mga bagay na iniingatan sa loob ng museo. Sa dokumentaryong ito, susubukan namin tuklasin kung paano pinapahalagahan, pinapanatili at pinapasa ang kasaysayan sa susunod na henerasyon. Good morning guys! Ngayon babayan na kami simula Talisay pupuntang Taal. Parang documentary pero adventure na rin. Ingat kayo guys, Harvey, pasok! Hi guys, galing naman kami Santo Tomas. Kita kayo sa Taal. Magkaibang lugar yun guys. Pero iisa ang pupuntahan. Kasaysayan. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa destinasyon, kundi sa mga kwentong nabubuo sa daan. Sa wakas, magkakasama na kami. So guys, no, nandito tayo sa Taal, isa sa pinaka-historic na bayan sa Pilipinas. Parang bawat lakad mo dito may kwento. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train So guys, andito na tayo sa Galleria Taal. to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water. Fun fact pare, ito ang isa sa pinamalaking koleksyon ng antique camera sa Pilipinas. Man's world, but it wouldn't be nothing, nothing. May mga cameras dito na galing pa ang mga 1800s. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, cause man make them toys. Isipin mo, yung mga camera nito ay baka ginamit nila sa isang pamilya. No. Tapos yung mga picture makikita natin dito ay mga tanging natitirang alaala ng kanilang masasayang nakaraan. Tulad ng picture na ito na Family Marcos, kasama dito ang ating former president na si Ferdinand Marcos at ang ating president ngayon na si President Bongbong Marcos. Sa bawat pindot ng kamera, may kwentong naitatala, mga sandaling hindi na mauulit. Parang bumabalik ka na rin sa panahon nila. Tulad nito, dating piyesta sa Taal.
Hello po, ano pong name niyo po? Angeline po. One question lang po. Sa tingin niyo po, bakit po mahalaga pa rin yung mga museum ngayon? So kahit ano namang kind ng museum, kahit siya ay for galleries or paintings or sculptures, hindi lang kasi yung art yung pine-preserve, pati na rin yung culture na nandun, nakalakip ng mga art na yon, especially kung special na tao ang gumawa, like mga kilalang tao. So it is important na ikino-consider natin, i-display natin, pinagmamalaki natin dahil hindi lang kapwa natin mga Pilipino yung pumupunta ng museums kasi pati so hindi lang naman mga Pilipino ang pumupunta ng museum kundi pati na rin yung mga tourists. So makikita nila yung beauty of the culture of the Philippines at especially nung certain lugar na pinupuntahan nila kagaya dito sa Taal. Thank you po. Saying meaningful talaga na pag naririnig mo yung perspective ng iba. Oo, lalo na kapag naintindihan mo kung bakit nila ito pinapalaga. Oo, tama. At nandito naman tayo ngayon sa museo ni Marcela at Felipe Agoncillo. Fun fact, si Marcela Agoncillo ang nagtahi ng unang watawat ng Pilipinas. At ginawa niya ito sa Hong Kong noong panahon ng revolusyon. Mas focus ito sa mga taong naghubog ng bansa natin. At habang tinitignan mo ang mga gamit na nandito, parang iniisip mo na paano nga ba sila nabuhay noon? Yung simpleng damesang ito, dito maaari pinag-uusapan ng mga bagay na maaari makaapekto sa buong bansa. Parang tahimik lang, pero ang bigat ng kasaysayan. Ang bawat bagay sa loob ng museo ay hindi lamang display. Ito ay saksi sa mga pangyayari humubog sa ating pagkakakilanlan. Para sa inyo, nakakatulong ba ang museum sa pagpe-preserve ng history at bakit? For me, yes. As someone na very love ko mag-travel to visit museum, for me, para kasi sa akin, ito yung way para mag-look back sa history natin, kung ano yung identity natin before pa tayo ma-colonize. Para sa akin, no, kasi may physical to. Mas madaling unawaan at mas madaling intindihin. Sa panahon ngayon, parang dali na lang kumuha ng impormasyon. Pero iba pa rin kung nakikita mo siya mismo, mas nagiging totoo siya. At mas na-appreciate mo kung saan tayo nanggaling. Ang mga museo ay hindi lamang imbakan ng mga lumang bagay. Ito ay tagapangalaga ng ating pagkakakilanlan. Bilang kabataan, may role din tayo. Hindi lang para matuto, Kundi para mapanatili pa ang kasaysayan. Bisitahin ang mga museo, tulasin ng ating kasaysayan.